Yo, what's up mga idol? Matapos ang isa sa pinakamalaking off-season sa kasaysayan ng Philadelphia 76ers, hindi na may kakaila na isa sila ngayon sa pinakamainit na usapan sa NBA. Isipin ninyo ito, naroon si Joel Embiid, ang dating MVP kasama niya ang isa sa pinakamabilis na guard sa liga na si Tyrese Maxey, dagdag pa ang bagong dating na si Jaylen Brown, isang NBA champion at Finals MVP, at siyempre ang all-time leading scorer ng NBA na si LeBron James na naghahanap ng kanyang ikalimang kampyonato. Pero sa gitna ng lahat ng malalaking pangalan, may isang batang manlalaro na handang patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa mga alamat ng liga. Si BJ Edgecombe, at ngayon nagsalita na siya tungkol sa napakalaking pressure na kinakaharap ng bagong muka ng Philadelphia 76ers. Sa isang panayam sa ESPN, diretsa ang sinabi ni BJ Edgecombe ang realidad ng kanilang sitwasyon. Ayon sa kanya, championship man o wala, tatlong salita lamang pero sapat na para ipakita kung gaano kataas ang inaasahan ng buong basketball world sa Philadelphia. Dagdag pa niya, kapag ganito kalakas ang team, dalawang bagay lang ang sasabihin ng mga tao. Magiging kampiyon kayo o sasabihin nilang malaking kabiguan kayo. At sa totoo lang, mahirap siyang kontrahin. Dahil pagkatapos makuha sina LeBron James at Jaylen Brown, halos lahat ng basketball analysis ay sinasama na ang Sixers sa usapan ng mga pangunahing contenders para sa kampyonato. Pero alam din ni Edgecombe na hindi lahat ay naniniwala sa kanilang proyekto. Marami ang nagsasabing magiging problema ang chemistry. May ilan ding naniniwalang masyadong maraming superstar ang gustong humawak ng bola. At mayroon din nagdududa kung kakayanin pa ni LeBron James na pamunuan ng isang kupunan na may napakataas na pressure. Ngunit para kay Edgecombe, wala silang panahon para makinig sa mga negatibong opinyon. Ayon sa kanya, wala umanong problema sa ego ng kanilang mga bituin. Sa simula pa lamang ay bukas na ang komunikasyon ng bawat isa. At iyon ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng isang championship team. Gayunpaman, hindi rin may ikakaila na may mga kailangan magsakripisyo. Isa na rito si BJ Edgecombe. Noong kanyang rookie season, ipinakita niyang isa siya sa pinakamagandang batang talento sa NBA. Nagtala siya ng 16 points per game, 5.6 rebounds per game, 4.2 assists per game, at 1.4 assists per game. At tumira ng mahigit 35% mula sa 3-point line. Para sa isang rookie, napakalaking achievement iyon. Pero ngayon, kasama na sina Embiid, Maxey, LeBron at Jaylen Brown, malamang ay hindi na siya magiging pangunahing scorer. Sa maraming pagkakataon, siya ang magiging ikalimang option sa opensa. At para sa ibang batang manlalaro, maaaring mahirap tanggapin ang ganoong sitwasyon. Sa halip, nakatuon siya sa mga bagay na mas makakatulong sa koponan. Sa pinakamalaking lakas ni Edgecombe ay ang kanyang depensa. Isa rin siya sa pinakamabilis at pinaka-athletic na guard sa NBA. Isipin ninyo ito mga idol, nakakuha ng steal si Jaylen Brown, agad na tumakbo sina LeBron James, Tyrese Maxey at BJ Edgecombe sa fast break. Ilang segundo lang ang lilipas at siguradong may isang madaling dunk o 3-point play ang Philadelphia. Ito ang uri ng larong gustong ipakita ng Sixers ngayong season. Mabilis, agresibo at halos imposibleng pigilan kapag nasa open court na. Ngunit hindi lang fast break ang magiging sandata nila. Kapag nasa half court offense naman, tiyak na maraming depensa ang magpo-focus kina Joel Embiid sa ilalim ng ring at LeBron James sa kanyang pag-atake sa basket. Kapag nangyari yon, lalawak ang espasyo para kina Tyrese Maxey at BJ Edgecombe sa labas ng 3-point line. At dito magiging napakahalaga ang shooting ni Edgecombe. Kung magiging consistent siya sa kanyang catch and shoot threes, mapipilitan ng depensa na bantayan siya. Kapag nangyari yon, mas luluwag ang trabaho kina Embiid, LeBron at Brown sa loob ng court. Sa madaling salita, kahit hindi siya ang pangunahing scorer, maaari pa rin siyang maging isa sa pinakamalagang piraso ng kanilang sistema. Pero siyempre, hindi magiging perpekto ang lahat sa unang araw. Asahan na magkakaroon ng adjustment period. Kailangan nilang hanapin ang tamang balanse ng team. Kailangan malaman kung sino ang kukuha ng mga importanteng tira. At higit sa lahat, kailangan nilang patunayan na kaya nilang isantabi ang kani-kanilang mga individual na tagumpay para sa iisang layunin. At alam natin na iyon ang pinakamahirap gawin sa isang kupunang punong-puno ng superstar. Gayunpaman, malinaw ang motibasyon ng bawat isa. Si Joel Embiid ay desperado nang makuha ang unang kampyonato ng kanyang karera.
Si Tyrese Maxey naman ay gustong patunayan na kaya niyang maging pangunahing point guard ng isang championship team. Si Jaylen Brown ay may gustong patunayan matapos ang kanyang pag-alis sa Boston Celtics. At si LeBron James, pinili niya ang Philadelphia dahil naniniwala siyang ito ang pinakamagandang pagkakataon upang makuha ang kanyang ikalimang NBA championship bago tuluyang tapusin ang kanyang makasaysayang karera sa NBA. Kaya hindi kataka-taka kung bakit sinabi ni BJ Edgecombe na championship o wala. Dahil sa laki ng talento ng roster na ito, wala nang ibang katanggap-tanggap na resulta. Ngayon, nasa inyo ang tanong mga idol. Sa tingin ninyo makukuha kaya ng Philadelphia 76ers ang NBA championship ngayong season? I-comment ninyo ang opinion ninyo mga idol at maraming salamat po mga idol.